Uulitin ko po. It is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. The question is this: is there really a life after death? Mayroon po bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Ako po ay naniniwala na mayroon pong buhay pagkatapos po ng kamatayan. Tingnan po natin ang karanasan. Kung wala pong buhay pagkatapos ng kamatayan, bakit ka pa gagawa ng mabuti sa iyong kapwa-tao? Bakit ka pa magsisimba? Bakit ka pa mabubuhay sa kabanalan? Bakit hindi ka na lang gumawa ng lahat ng gusto mong gawin dito sa lupa? Total, pag namatay ka, wala na. I believe personally that there is life after death. So this principle that I am sharing to you is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Itinakda sa isang tao na minsan lamang mamatay. Pagkatapos ay ang paghukom. Ang sino mang tao po na hindi po niya alam ang katotohanan ito, siya po'y patuloy na mabubuhay po na hiwalay sa Diyos. Siya po'y patuloy na mabubuhay po sa kasalanan. He will never mind about eternity. Ang kanyang focus lamang po ay yung kanyang pamilya, ang kanyang trabaho, o ang pera. In fact, they're going to ask a person what's your number one priority in life. He will say to you, money. What's number two? Money. And what's number three? Money again. And what is at stake for him? Yung panganib na nasa kanya. Hindi po siya magkakaroon ng tamang relasyon kay Kristo Jesus. And his soul will be damned in hell. Ang kanyang kaluluwa, ito po ay pupunta sa impyerno. Ako po ay sa aking personal na buhay ko, yung aking dalawang grandfathers sa father's side and mother's side, ay hindi ko po sila nakita personally. Ang alam ko lamang po sa kanila sa istorya, dahil maliit pa lamang po ako ay namatay na yung aking dalawang lolo. So tunay po pala yung kamatayan. Sa akin naman po, yung akin naman po mga grandmothers ay sa father's side and mother's side, nakita ko po silang namatay. Yung isa po ay pinatawag po niya ako, nang sabi niya, tulungan mo ako sa aking kalagayan ngayon, ipanalangin mo ako sa Diyos. Well, I shared the gospel to her, and then she accepted the Lord Jesus Christ as a Lord and personal Savior. At yung isa naman po ay habang siya po ay bedridden, talagang yung kanyang kaisipan ay halos wala na, ay pinatawag po ako ng kanyang mga anak. And then binulungan ko po siya at sinyer ko rin po yung gospel sa kanya at sumunod po siya sa panalangin. And I believe siya rin po ay naligtas. Now, sa ating pong harapan ngayon ay nakikita po natin ang katotohanan. It is appointed unto men once to die. Itinakda sa isang tao na minsan lamang mamatay. So nakikita po natin ngayon si Brother Noel Umali. Siya po ay dati buhay. Kasama po ninyo o inyong mga kamag-anak, kakilala po ninyo siya, nabuhay po siya. Pero sa harapan po natin ngayon, siya po ay patay. It is appointed unto men who wants to die. So totoo po yun. It is appointed unto men. Now, if this is true, the first part of this principle is appointed unto men who wants to die, but after this, the judgment. Totoo po yung susunod. Pagkatapos nito ay paghukom. Magbibigay po ako ng isang istorya patungkol po sa kanyang buhay at huwag po kayong magagalit.
But in the end, you can see the whole picture. Baka kasi magalit po kayo kung hindi ko po sasabihin na huwag po kayo magagalit. Ang aking pong pagkakilala po kay Brother Noel Umali when I was assigned in the town of Guagua to become the next pastor of the Jesus Lord Church Guagua chapter way back in 1993. I was then 23 years old. And today I am now 44. Kasama po siya ni Sister Tess. Dumadalo po sila sa Jesus Lord Church. At si Brother Noel ay dumadalo din po sa church. But along the way, somehow, we know the story, nagkaroon po sila ng problem. And then, hindi ko na po nakita po sa church si Brother Noel Umali. Nung una, meron siyang tamang relasyon po sa Diyos. But along the way, ay na-neglect po niya yung kanyang relasyon sa buhay ng Diyos. At hindi ko po ma-describe dahil hindi ko naman po siya nakita kung paano po siya nabuhay noong mga panahon na yun. But, in the end, bisang araw po ay nirequest po ako ni Brother Christian, ang kanyang anak, na pumunta po sa JBN. At ako po'y pumunta po doon. Nakita ko po si Brother Noel doon. Nakahiga na po siya, mayroon na po siyang karamdaman. And then he was crying. Umiiyak po siya. At ang sabi niya sa akin, Pastor, ako'y lumalapit muli sa Diyos. Yun po yung magandang bagay. Na marinig mo sa isang tao na nanunumbalik siya sa Diyos. And then I prayed for him. Pinag-pray ko siya, sabi ko sa kanya, Brother Noel, you need to accept Jesus as your Lord and personal Savior. You have to repent of your sins. Kailangan mong magsisi sa iyong mga kasalanan at tanggapin muli ang ating Panginoong Yesus. Manumbalik yung relasyon mo sa Kanya. Hindi ko alam kung ano yung nakaraan mo nung panahon na kayo ay naghiwalay ni Sister Tess. I do not know your life then. Ang alam ko lamang ngayon ay nakikita kitang nakahiga, mayroon kang karamdaman. So, pinag-pray ko po siya at siya po ay lumuluha. Palatandaan na po siya ay nagsisisi ng kanyang mga pagkakamali, ng kanyang mga pagkakasala. And I want to tell you frankly, nung siya po ay ibinalik na po sa bahay, our brothers and sisters in the Jesus is Lord Church visited him and prayed for him. Yun po yung napakaganda. And to tell you the truth, Brother Noel Umali, nung una, ang kalagitnaan ng kanyang buhay, hindi man po naging maganda. Pero nung bandang huli, naging maganda ang kanyang buhay. Bakit? Siya po'y nakapanumbalik po sa Diyos. And today, I could say to you, frankly, he is now in heaven with the Lord. Siya po ngayon ay nasa langit na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Diyos po. Yun po yung pinakamaganda, mga kapatid. Yun po yung pinakamaganda. Turn with me in Hebrews chapter 9, verse 27. Ano po ang sinasabi po ng Hebreo, kapitulo 9, talatang 27. Ito po ang sinasabi po niya. It is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Kung ano po yung sinabi ko pong principle po sa inyo. Hindi po si Pastor Joel na nagsasalita po nito. Ang nagsasalita po nito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Apostol ng ating Panginoong Yesus. Itinakda sa isang tao na minsan lamang mamatay. Pagkatapos nito ay paghukom. Nasabi ko po sa inyo kanina, tunay pala na ang tao na mamatay. Kung tunay na ang tao na mamatay, tiyak na tunay yung paghukom. Kasi isang sentence lamang po yun eh. It is appointed unto men once to die, tinagda sa isang tao na minsan lamang mamatay. Pagkatapos nito yung paghukom, there is a judgment day. Mayroong araw ng paghukom. Kung mayroong araw ng pagkasilang, at mayroong araw ng kamatayan, ay mayroon din naman pong araw
ng pagbuko. Ngayon po, saan po kayo sa time na ito? Saan po kayo ngayon sa tatlong ito? The time span of your life. Where are you? In the time span of the life of a person. Saan po kayo? Iba-iba po yung ating kapanganakan, right? Iba-iba. Meron pong mga matatanda na dito, meron pong mga young adults, meron pong mga teenagers, meron pong mga bata. Hindi pare-pareho yung ating kapanganakan, pero ang katotohanan, there is a time to be born. Naipanganak po tayo pare-pareho dito sa